Nako po mga kababayan, Senador Rodante Marcolita, may matinding ibinubunyag ngayon mga kababayan ha. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, ibinunyag ni Senador Rodante Marcolita ang katakot-takot na korupsyon na nangyayari ngayon sa PhilHealth mga kababayan. Dapat may managot nito. Dapat mas malalim na investigasyon mga kababayan ha. Dahil ayon kay Senador Rodante Marcolita, basahin lang natin ito mga kababayan, mas mahal pa magpa-check up ng aso. Matindi nito ha. Mas mahal pa yung budget para sa aso kaysa tao mga kababayan na nagmula sa PhilHealth. Ayon kay Senador Rodante Marcolita sa kanyang naging interpelasyon, kinwestiyon ni Senador Rodante Marcolita ang umano'y hindi makatotohanang kapetisyon rate na 1,700 kada pasyente sa ilalim ng konsulta benefit package program ng PhilHealth mga kababayan. Ayon pa kay Senador Rodante Marcolita, binigyan diin niya na ang 1,700 ay labis na kulang upang matustusan ang mga pangunahing gastusin ng isang pasyente tulad ng laboratory test, doctor's fee, at iba pang kaugnay na gastusin gaya ng gamot. Pag pumunta ka ng ospital, pag magpa-check up ka, ibig sabihin, pag wala kang pera, pag yan lang yung budget mga kababayan para sa isang pasyente na nagmula sa PhilHealth, hindi ka na makakabili ng gamot. Kaya yung ating mga kababayan, mas pinili na lang nilang uminom ng mga dahon-dahon mga kababayan, yung herbal kung tawagin. Kasi nga, walang pambili ng gamot. Kasi yung pira ng PhilHealth ay kinurakot ng mga demonyo mga kababayan. Ayon pa kay Senador Rodante Marcolita, yung 1,700 po para sa aso ay hindi pa po sapat. Itong pinag-uusapan po natin, tao po, mga tao po ito. O, mas mabuti pa yung mga aso. Kasi may sapat pa silang budget mga kababayan pag nagpagamot. Pero tayo, lalong-lalo na yung ating mga kababayan na umaasa sa PhilHealth, pala. Kinurakot pala yung pundo mga kababayan. At ayon pa kay Senador Rodante Marcolita, sa huli iginiit ni Senador Marcolita na tila naging milking cow na ang PhilHealth dahil sa katakot-takot na korupsyon na nangyayari dito. Yan mga kababayan. Hindi nga tayo nagkamali, no? Na pinili natin itong si Senador Rodante Marcolita para mabunyag itong mga katiwalian ng ating o sa loob ng ating pamahalaan. O ito na mga kababayan, huwag na natin ito patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Salamat, Mr. President. Asa na? I hope Asa na? the good senator from San Juan is still available for a few questions. Anytime, coming for you, Senator Marcolita. Salamat po, Mr. President. Wala naman pong debate na kailangan talagang hanggat maaari ay sapat ang pondo ng PhilHealth para mapaglingkuran ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa panig ng kahirapan. Ngunit dahil po sa experience natin sa PhilHealth, sa kanilang pamamaraan kung paano itaguyod ang kanilang mandato, ay hindi naman sila makapagbibigay sa atin talaga ng magandang record. Unang-una na po ay halimbawa po yung konsulta package, Mr. President. Magkano po ba yung konsulta package ngayon, Mr. President? Mr. President, itong konsulta package, maganda tinanong nyo. Pinalitan na po nila yung pangalan, naging Yakap Caravan na. It's about 1,700 ang budget po per person, Mr. President. Magkano po, Mr. President? 1,700 pesos. Yan po yata sa konsulta pack, President. Kasama pa po yata yung serbisyo ng doktor, tama po? Yes, Mr. President, kasama po yung serbisyo ng doktor, basic check-ups, no? Lab test and yung pinaka-basic po na. Kasama po yung laboratorio, Mr. President.
Dapat po, kasama po, Mr. Sa President. palagay po ninyo, magkano po? 1,000? 1,700. Sa 1,700 po ba, Mr. President, kasama na po yung serbisyo ng doktor, laboratorio. Magkano kaya ang matitira po para kahit sa simpleng, halimbawa, simpleng sakit na lang. Na-estimate po ba ninyo, Mr. President, na talaga namang hindi na realistic naman yung 1,700. Siguro po nung 1950 siguro, baka sakaling mataas pa po ang mataas pa po ang halaga ng piso noon. 1950 siguro, ang palitan ng dolyar siguro, baka mas mataas pa yung, baka isa 5 centimos natin noon isang dolyar ng Amerikano. Hindi ko po alam. Senador Jinggoy po, inapanganak na ng 1950s. Ako po, 60s po ako . Ano po, realistic po yung 1,700 na konsulta package, Mr. President? Ito bang 1,700, does that include the professional fee of the Yes, doctors? Mr. President. Kasama yung laboratorio. Ano pa po Is it kaya a ang standard mabibili? rate of all the doctors? Is it a Yes, standard Mr. fee? President. Kaya po, okay lang po yung masapatan po talaga. How did they derive on that figure? Baka masasagot po ng inyong butihing kapatid, Mr. President. Yes, Mr. President, sa totoo lang po na medyo kung titignan yung 1,700 for the basic check-ups and lab test, including doctors, para pong pulo pa. Pero tinaas na po natin tinaas na po ito na nung una po ay 1,200. So ngayon po ay 1,700. Pero sana nga po ay inaano natin ng PhilHealth na aside from the case rates at iba pa, na magtaas po sila para naman maging mas maging katotohanan. Tama po kayo. And I agree with you na hindi na ho realistic. Pero kahit pa paano, this is the budget that was given to all Do you have any breakdown of it? Kasi ang laboratory test, pagka CBC, complete blood count, lagpas 1,000 na po yan. Kung kumpleto talaga yung gusto niyo malaman sa inyong sa resulta sa blood test. Tapos may doctor's fee pa. I don't think that is sufficient enough. Yung 1,700 is sufficient enough. Yan Well, nga po that's ang my aking take. tinatanong, Mr. President, kung sino po ang kumuwenta nito. Kung ang kumuwenta po nito ay taga dito sa ating bansa o baka naman po sa ibang bansa po na ibang klaseng salapi ang kanilang ginamit. Kaya nakakapagtaka po, pag pinag-uusapan po natin ng isang napakamahalagang pasilidad na talagang magiging sandigan po ng ating mga kababayan sa panahon ng kanilang karamdaman. Pero kung 1,700 po, alam po nyo, yung aking pong bunsong anak, meron pong isang simpleng alaga na aso. Alam po ba ninyo kung magkano po ang nagagastan niya yung parang paliguan? Kasi po may shampoo pa po yata ang importante na yung meron tagagupit po ng kanyang pati kuko po ginugupit at nagkaroon po ng grooming. yung 1,700 po para sa aso hindi pa po Sapat. sapat . Ito pinag-uusapan po natin, Mr. President, Your Honor. Tao po mga tao po ito. Kaya po, hindi po magiging maganda kahit na po pag-usapan natin ang napakagandang pinaka-noblest na objective po ng PhilHealth. Kapag ka itong ganitong klaseng mga pamamaraan ay hindi po nila talaga babalikatin, para lang po tayong nagpapatintero dito, Mr. President. Tingnan po ninyo, Mr. President. Based on PhilHealth's latest data, while 102 million Filipinos have registered with PhilHealth, only 27.8 million or 24% are enrolled with Consulta. So, naka-enroll po sa Consulta. Ilan percent po? 24% lang po ang naka-enroll out of 102 million registrants.
Kahit na po nakaregister, kung 1,700 lamang po ang package, eh, baka po sa daga, pwede po. Hindi, gusto ko lang po malaman kung kanino po galing yung 1,700 pesos per package. Kung PhilHealth ba? Sino ba? Kaya po nung tinanong ko po, Mr. come from? President, ang sagot po ay 1,700, sinagot po ng ating. Yeah. Where did that figure come from? Siguro, Yes, Mr. President, actually nagpapasalamat ako kay Senator Marcoleta for pointing this out. Talagang talagang kung titingnan nyo, parang kulang talaga, no? Realistically. Pero yun nga po ang nilalaban ho natin sa PhilHealth ngayon. Hopefully with this new administration under Dr. Mercado, na maiba naman ang magiging direksyon ng PhilHealth. Dati po kasi nung panahon ni Manuel Ledesma, parang yung pagtrato niya sa PhilHealth para pong ginawang private corporation na alam niyo naman ho, Mr. President, sa insurance, ang ugali ng private insurance, kung makakatakas sa liabilities yung mga dapat nilang bayarin, doon po sila kumikita. At the end of the year, pinagmamalaki nila yung kanilang savings and kanilang kinita, no? Pero in the case of PhilHealth, dapat po, dahil po yung government agency, and this is the only agency that is tasked to implement universal healthcare, dapat po talaga ay inuubos ito sa ating mga pasyente, sa ating mga kababayan. Hopefully, Mr. President, with the new PhilHealth head who committed to adjust yung pong kanilang case rates, and they committed also to increase the participation of PhilHealth in every hospital billing, siguro dapat maitaas na rin po natin. And sana po maitaas na rin po natin ito pong iba pang mga bagay tulad ng pong itong sa konsulta package, no, na yung 1,700. Yeah. If we can only increase all of this, hopefully ano na nila, maiayos na po nila, isabay nung nga cases ay mas malaking bagay po, Mr. President. Kailan po umupo yung bagong head, Mr. President, ng PhilHealth na sinasabi po ninyo? Kung hindi ako nagkakamali, Mr. President, parang 3 buwan pa lamang po siyang nakakaupo, no? Or bandang June. No? Hindi po, palagay ko, 1 taon na po siya nakakaupo mula nang palitan niya si Ledesma. For the record po. Siguro siguro March or April ho, Mr. President. Kasi nung kumakailan, nandito pa si Ginoong Ledesma ng huling budget hearing na naging mainit pa nga yung ating deliberation on the floor, no? Nung nandito siya sa akin pagkakalam. Sa bandang Marso yata or February or March nung nakaupo si Dr. Mercado. Yeah, again, with the permission of Senator Marcoleta, where did those figures come from, itong 1,700? Did it come from PhilHealth? Ito sa konsulta package? Yes, Sir Honor, Mr. President. That It came from PhilHealth. Alright. So makatwid, mahigit na po siyang kalahating taon na siya ang head po ng PhilHealth, Mr. President. Tama po, Mr. President. Halos kalahating taon na pala. Kasi po, sa tala po, ito po babasahin ko. First patient encounter, health advocates estimate that only 1% of the total population actually availed of consulta benefits. 1% pa lamang po, Mr. President, ang nakabenepisyo na po sa, ewan ko po kung paano na benefit sa 1,700. Pero 1% lang po, Mr. President. So, kung 1%, ilan po yung pasyente na yan? O isa 115 million po tayo. 100,000 lang po siguro ang na-benefit. O baka hindi, mahina po tayo Out sa of the kwenta. 100 million, you mentioned earlier, 24% lang yung nag-avail ng consulta package. 100,000. Ganun po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Tayo pong lahat gustong sumuporte. Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PhilHealth. Ngunit kailangan po naman ito ay talagang ayusin para sa ganun yung perang ibibigay at ipagtitiwala sa kanila, mapakinabangan po ng nangangailangan. Yun lang naman po yung pakiusap. Halimbawa, isa pa po, Mr. President,
Katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin yan. Nako po. Lahat po, hindi ko naman po nilalahat ang mga healthcare institutions. Ngunit sa dami po ng bilang na talagang dinisiplinahan ng PhilHealth, halos lahat po. Kunwari po, na-admit ang isang pasyente. 2 days lang pong nag-admit. Gagawin pong 7 days o kaya 10 days. Para sa ganun po ay singilin sa PhilHealth at paghahati-hatian po yung kanilang Ako po. Minsan naman po ang sakit ay hindi naman malala. Sipon. Gagawin pong pulmonya. Isip-isipin po ninyo. Ito pa po yung panghuli. Para naman po natapos na po ako. Magkano po ba yung ano yung tawag doon? Thermodialysis, Mr. President Juro. Magkano po ba yung nagagastos natin sa isang sesyon ng hemodialysis? Your Honor, Mr. President, sa huli pong itong latest, nasa 6,350 na per session. Per session? Ang Dati po nasa binabasa, 3,000 lang eh. Pero Per ngayon, session o per cycle? per session. Per session, Your Honor, Mr. President. So one day? 6,000? 6,350. So how can the... kaya ko po tinatanong, Mr. President, may palagay po ako ng pinagbasihan po ninyo ng inyong sagot, Mr. President, Your Honor, ay itong nakuha ko pong post dito sa social media. Ito babasahin ko lang po sapagkat nakuha ko lang po. Marcos Legacy. Dialysis, sagot na ni PBBM sa pamamagitan ng PhilHealth. Lahat tayo ay miyembro at kabahagi nito. Ngayon po, sabi niya, second post, BBM Youth Movement, libre na ang dialysis. Sa halagang 6,350 bawat hemodialysis session, sagot ng PhilHealth hanggang 156 sessions sa buong taon. Ang tanong ko po, sino na naman po ang kumuwenta noong 6,350? Kasi po kanina, yung konsulta, nagtataka na rin po ang ating presiding officer kung sino ang kumuwenta ng 1,700. Saan po kinuha yung 6,350? Your Honor, Mr. President, dapat po sana under the UAC law, meron po tayo tinatawag na HTAC, yung Health Technology Assessment Council, na ito po ay mga panel of experts, mga spesyalista, na sila po dapat nagde-determine kung ano po yung mga anything technical, sila po dapat ang tinatanong. So siguro yan ang dapat natin malaman din kung sakaling magkaroon ng budget hearings o anumang hearings sa nandito po ang PhilHealth, kung paano ho nila nakuha yung pong amount na 6,350 per session. Dahil ang pagkakaalam ko kamakailan, dati ay nasa 4,000 pesos lamang per session. So nagulat din ako na medyo tumaas na ng 6,350 from about 4,000 pesos. Yeah. Mr. If President, if kasi I may, po, dun sa 6,000 pesos, is that a government-owned hospital or private? 6,000. Any po, Mr. President, it's a government hospital or any private hospital as long as it's PhilHealth accredited, Your Honor. Hindi, kasi I just called up my brother who is undergoing dialysis. Tinanong ko lang kung magkano yung per session. Ang sinabi niya 10,000. Well, it's in a private hospital. ako naman po, Mr. President, nagtanong-tanong po ako. Ang nakukuha ko 500 to 600 pesos. Kasi per session. per session po. Kasi kung 156 sessions per year, laki. yung 6,350, Ang laki na halos nakuha. 1,000,000 po yun sa isang taon. Ang budget po ng PhilHealth sa dialysis is 20 billion. Sa mga katwid, kung ito po ang batayan na halaga, 6,350, 20,000 patients lang po ang kakasa sa 20 billion. Magkano po ba ang isang
dialysis machine, Mr. President. Ubos. Between 600 to 700, 600 to 800. Kinuwenta ko na lamang po sa 500, na yun po yung nakukuha ko pong feedback sa mga nagpapadialysis. Hindi po dapat 20,000 ang magikinabang, tinaas na naman po nila. At the very least, Mr. President, 240,000 ang dapat makinabang. Ito na naman po, pag hindi nyo binantayan, this is again a possible source of corruption. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta, for enlightening us. Yun ang mga kababayan, hindi nga tayo nagkamali sa pagpili, sa pagboto natin kay Senador Rodante Marcolita nung nakaraang halalan mga kababayan ha. At yan yung ibinunyag ni Senador Rodante Marcolita na katakot-takot na korupsyon na nangyayari sa loob ng PhilHealth mga kababayan. Dapat talaga magkaroon na siguro ng parusang bitay sa lahat ng mga nangungurakot sa kaba ng ating bayan. Kasi nga pag walang parusang bitay mga kababayan, wala. Tuloy-tuloy pa rin yung korupsyon na mangyayari sa ating bansa. Walang mangyayari sa ating bansa mga kababayan. Kaya dapat tama lang na may parusang bitay sa mga nangungurakot para matakot na sila. Kasi pag walang parusang bitay, nako, wala. Tuloy-tuloy pa rin yung korupsyon mga kababayan. Yun ang dito lang muna bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berje Veraligios ng Apulilan, Bulacan. Shoutout na rin kay Coco Yori at kay Dion, mga apo ni Ma'am Berje Veraligios ng Apulilan, Bulacan, kay Sagi na apo din ni Ma'am Berje. Shoutout na rin kay Dante Isponilia. Shoutout kay Ma'am Idisa Borby, kay Boyet Palcunit. Shoutout na rin kay Mibilin Balikaw. Pa-shoutout from Ilocos Norte. Maraming salamat new subscriber si Mibilin Balikaw mula sa Ilocos Norte. Shoutout sa lahat ng mga taga Ilocos Norte. Shoutout na rin kay Guillermo Cipres. Shoutout kay Ricardo Mabulak. Shoutout kay Car. Shoutout kay Car, di ko masyadong mabasa Shoutout na rin kay John Paul Aguilar. Shoutout na rin kay Raleigh Aurida. Shoutout kay Mike Abi. Hindi Mike Abi Mike Batarao. Shoutout na rin kay Donato Ibura at kay Rogelio Umadhay. Yun ang dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayo lahat. God save the Philippines.